On a personal note, I promised myself and I promised our people that ako mismo, yung aking sweldo buwan-buwan, talagang for 6 years, if I win, I will use it for the education of the poor students. Pero ano lang yan, nakwento ko lang yan. Let me go back further. Saan ba nagsimula yung tertiary education? Karamihan sa mga kababayan natin, di alam eh. Ang alam lang nila is merong nag-file ng bill. Marami nag-file ng bill actually na gawing free tertiary education. But during that year, the year before that was the real reason why Senator Lacson found 8 billion pesos floating in ARM, in the region of ARM. Hindi alam kung saan pupunta kung ano yan. When he found it, he told Senator Recto and myself, during the focus namin, sabi niya sa amin, anong gagawin natin dito? Bakit yun? Ako, sabi ko agad, alisin natin. Alisin natin yan. And then Senator Recto and Senator Lacson came up with the idea na ba't di natin ilagay sa college? Sa education muna, education. And during that time, it was only high school, ang free tertiary, free high school tayo, ang Pilipinas. That was the spark. That was the catalyst of free tertiary education. Because what Senator Recto and Senator Lacson did was put the 8 billion into the GED and DepEd para magamit for the free tertiary education na doon nagsimula yun. So, again, itong darating na budget, if ever we make it into the Senate, I guarantee you we will not allow what happened last year, which is ang laki ng nabawas sa budget ng education at saka ng bill, sa kung saan lupalop inilagay. Hindi kami papayag doon. What we can do is assure you that the budget of education will be there. And as a matter of fact, if necessary, because I believe that we should upgrade the quality of our teachers and not only our students. No? So if necessary, dapat dagdagan pa man. Thank you. Senator Lacson. Totoo, meron na ipasa na Free Tertiary Education Act 2018. Ang problema, as we go around during the 90-day campaign period, meron kaming nakikita mga problema sa implementation. Number one, minsan matagal pinauna muna, ina-advance muna ng mga parents ng mga scholars. Tapos, yung check, matagal pa mag-rebate, minsan hindi na nagre-rebate. Baligtad, dapat available na yung scholarship na hindi mag-a-abound ng mga parents. So, I think we should revisit sa Senate in the exercise of oversight yung implementation. Isa pa, masyadong stringent, masyadong higpit yung mga requirements para makapasok sa program. Simple lang naman yan eh. Pag may SUC sa isang region, libre lahat yun. At kung walang SUC sa buong region, pwedeng mag-enroll sa private, sagot pa rin yung pondo para sa free tertiary education. Maganda yung proposal na nakuha namin sa Pangasinan ng Bivender, na yung local scholarship program nila, hindi na yung masyadong mataas yung standard. Kasi napaka-importante sa mga bata, makapag-aral, makakuha ng diploma para maging qualified sa pag-apply sa trabaho. So, pwede namin pag-aralan yun na hindi naman ma-sacrifice yung masayang yung pera na hindi naman nag-aaral yung mga bata. But, kung pasa 75 at kung halimbawa bumagsak man, huwag nang itigil, suspended, pero baka naman meron malalim na dahilan yung bata kung bakit hindi siya naka-afford na makarating sa standard. So, pwede merong retake o kaya pwede pagbigyan muli na makapag-enroll. Hindi yung forever na siyang ban o hindi na siya maka-enroll. Sayang naman. So, ito yung pwede natin mga pag-aralan na pag na-revisit natin yung Free Tertiary Education Act. But we will guarantee as Senate President Tapito said na we will make sure na pagka tungkol sa education, because yung Constitution napakaliwanag. Ang highest budgetary priority sa budget
walang pwedeng lumamang sa education sector. Ano ba yung education sector? DepEd, CHED, TESDA, XUCs. Yan lang. Pero dahil nga binawasan, nag-violate tayo ng konstitusyon doon sa pinasa nating budget na kung saan tumaas pa yung DPWH budget kaysa sa education sector. So, yun, titignan namin mabuti pag nag-deliberate kami ng national budget. Thank you. Yes, Mayor Ramos. Siguro, tignan muna natin, no? I agree with both gentlemen about this, dapat naratasan. But then, aside from the national, let us also look at the local. Maraming LGUs dyan na may pera talaga para to supplement kung ano makakulangan. In fact, yung ating SEF, Special Education Fund, is too stringent. Pwede mong luwagan ito to also help those mga scholars up to tertiary kung kinakailangan. No? Even na uniform, medyo pinagkabawal and it should really be dapat talaga tingnan pa ito. Education plays a huge part because my family, yung pamilya ko ay isang example ng value na education. Yung aking lola ay isang lover girl sa Bangwa. Isang katulong. Ang lolo ko isang hardware. Ang tatay ko ay isang kadi at isang janitor. It is because of education na talagang, sabi nga nila, education is the great equalizer. Aside from this, tignan din natin, kasi hindi lang naman bibigay edukasyon. Araw-araw, kailangan magtrabaho yan. Pamasahin yan, bago yan, etc. Tignan din natin, imayin natin, ilan ba talaga yung poorest of the poor dito na kinakailangan tulungan. Kasi sa amin, sa kanila, may baon yung senior high school, binibigyan namin para dito. Siguro, luwagan natin yung LGU basics kung hindi talaga kayanin sa national. Baka may konti pang pabaon yan. Let's see. But what is important is there must really be emphasis on education. Senator Go. Well, I support the notion that the budget of the education sector should be augmented. Yan din po yung sinabi ni Senator yung local. Here in Batangas, tinulungan ko po maitatag yung Liceo de Laurel. Isang local college dito po sa Laurel, Batangas. Tinulungan ko rin po na maging lungsod yung Kalaka. Yung Kalaka ngayon ay mayroong Kalaka Global College. Sinusuportahan ko po yung ideya na magkaroon ng subsidy ang mga local government units na nagtatatag, nagsusulong ng local colleges. Kagaya po ng Kalaka, kagaya po ng Laurel, Batangas. Kung meron po ng Tagaytay, ang unang project ko pinayo ay Kulehiyo ni Tagaytay, City College of Tagaytay. Ngayon, dami na napagraduate yan, nursing, kung ano-ano pa mga kurso. I look forward to all local government units, those capable to have their own local college. Sa Alicia Bohol, Senator Tolentino rin po, nagtayo ng isang maliit na kolehiyo, Community College of Alicia, isang maliit na lugar sa lalawigan ng Bohol. So, gusto ko po makita yung ating mga pamahalaan lokal na may kakayanan, matulungan ng pamahalaan nasyonal na magtayo ng sarili ng kolehiyo kung hindi kaya ng CHED. Okay, Senator.